Nais ko pong i-share ang aking naranasan, Ate Marge. 21 years old po ako sa ngayon. Ang kwentong ito ay sariwa pa sa aking alaala. Isa po akong estudyante. Kasalukuyan po ako nag-aaral ng computer engineering. Kampanting-kampante po ako ng araw na yon. Katatapos ko lang makausap ang aking mga magulang sa telepono. Magluluto na ako ng tanghalian nang makatanggap ako ng tawag mula sa aking mga magulang na aksidente si Bunso at kasalukuyan itong nasa hospital. Nataranta naman ako. Mabuti na lamang at 10 minuto lang ang pagitan ng hospital kung saan dinala si Bunso mula sa apartment na aking inuupahan. Nagmadali akong pumunta sa hospital. Naabutan ko sila mama at papa na naghihintay sa labas ng hospital na may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Binulungan ako ni mama na nasa critical na kondisyon si Bunso. Siyempre, hindi ako mapakali. Walang tigil ang aking lakad pabalik-balik sa hallway ng hospital. Ang disgrasya talaga, walang pinipiling oras. Biglang lumapit ang isa sa mga doktor na nag-a-assist. Ligtas sa kamatayan ang kapatid ko. At habang nag-uusap kami nila mama at papa, kasama ang doktor, nakarinig kami ng malakas na sigaw mula sa kwarto ni Bunso na parang sinasaktan siya o kaya ay may nararamdamang sobrang sakit sa katawan. Habang nag-uusap ang doktor at ang aking mga magulang, tumakbo ako sa kwarto ni Bunso. Pagkapasok ko sa room ni Bunso, bigla siyang lumingon at ngumiti sa akin. "Ate, di ba birthday mo ngayon?" "Happy birthday, ate." Nagulat ako kasi hindi ko naman birthday. Patuloy akong lumapit sa kanya at umupo sa tabi niya. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari at paano nalaglag siya sa bisikleta at kung saan banda ito nangyari. Sa halip na sagutin niya ako, ay bigla siyang bumangon at naglakad papunta sa bintana ng hospital. Kanina lang ay malakas ang sigaw niya na parang pinapatay. Punong-puno ng bandage ang katawan at sabi ng doktor, kailangan niya full recovery kaya mananatili siya sa hospital ng 2 linggo. Tapos, ito siya ngayon. Nakatayo na parang walang nangyari. Nakatayo na nga ito sa bintana at lumingon siya sa akin at ngumiti. "Tingnan mo ako, ate. Huwag kang kukurap," ang sabi nito. Umapak ito sa bintana at akmang tatalon. Nasa 6th floor kami ng hospital. Bigla akong napatayo at tumakbo sa kanya. Nayakap ko siya para pigilan. Pero sadyang napakalakas niya. Sinigawan ko ang mga magulang ko, humingi ako ng tulong. Pati ang doktor ay tumulong. At naibaba namin siya ng maayos at humiga ulit siya sa hospital bed. Nakatingin kami sa kanya at kapansin-pansin na nag-iba ang mukha niya, hindi na normal. Parang may takot na parang may galit sa amin. Nang hapon din na yon, habang nag-uusap kami nila mama at papa sa tabi niya, nagsalita si Bunso na kapag hindi daw siya inilabas ng hospital bago sumapit ang gabi, ay mamamatay siya. Kaya, mabilisan sila mama at papa, walang inaksayang oras, inayos ang bills ng hospital at pumirma na rin na anuman ang mangyari kay Bunso ay walang sagutin ang hospital. Kasi nga, hindi naman siya dapat ilabas. Pagdating namin sa bahay, tumakbo siya sa kwarto niya at humiga. Nagkatinginan kami nila papa at mama at nagkaintindihan sa tingin na kailangan siyang bantayan. Sinilip ko siya at nakapikit naman ito, bakat nakatulog na. Maya-maya lang, nakarinig kami ng ingay mula sa kwarto niya, para siyang may kausap. Pumasok kami nila papa at mama, at naabutan namin siyang nakatingin sa bintana. Lumingon siya sa amin. "Ate, babalik siya at kukunin niya ako," ang sabi ni Bunso. Wala naman kaming nakikita sa bintana, walang tao. Tumakbo pa nga si papa sa labas para tingnan, wala talagang tao. Kumalma na ulit siya. Naglakas loob akong tanungin kung sino ang babalik at isasama siya. Bigla siyang tumayo at tumawa ng malakas na malakas. "Bunso, hindi na maganda ang nangyayari, nagawa mo pang tumawa?" "Ate, hindi ako ang tumatawa kundi siya." Tinuro nito ang bintana, pero wala naman akong nakikita. Hindi ko tuloy alam kung ako ba ang may problema o siya. Kinagabihan, sa kahimbingan ng aking tulog, nagising ako sa pakiramdam na parang may humahawak sa aking mga paa.
Para itong tinatalian, pahigpit ng pahigpit. Nang imulat ko ang aking mata, may isang babae na nakahiga sa tabi ko at hindi naman ito si Mama. Sumigaw ako ng malakas. Pumasok si Mama at Papa at wala naman silang nakita. Sabi pa nga ni Mama, imahinasyon ko lang daw iyon. Pinuntahan namin ang kwarto ni Bunso pero wala siya doon. Hinanap namin siya sa banyo, maging sa kusina, ngunit wala. Nakita namin siya sa balkonahe na may kausap. Parang nagbubulungan lang sila kasi mahinang mahina ang boses ni Bunso. Nagsalita si Mama. "Bunso, sino ang kausap mo?" Naghihintay kaming lahat sa sagot niya. Ngumiti si Bunso. "Si Ate Parina, Mama. Isasama na niya ako bukas." At ngumiti ito. Na nag-aksaya ng oras sila Mama at Papa. Kinabukasan, nagpatawag sila ng albularyo. May 2 kaluluwa na gustong isama si Bunso. Mga kaluluwang nakatira kung saan nadisgrasya si Bunso sa bisikleta. Bumalik kami sa lugar kung saan nadisgrasya si Bunso kasama ang albularyo. Napag-alaman naming may mag-inang namatay sa car-accident at ang mag-inang iyon ay may naiwan na isa pang anak na lalaki na gusto na nitong isama. Hindi matahimik ang kaluluwa. Nag-aalala kung ano na ang nangyari sa naiwang anak. Baka napagkamalan si Bunso, ayon pa sa albularyo. Yan po ay totoong nangyari sa amin, Ate Marge. Salamat sa pagbibigay ng atensyon sa sulat ko.